Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from Priscilla. Dear Kathy G. Magandang araw, ako nga pala si Priscilla, I'm 33 years old at meron na akong 3 anak at asawa. Mula noong year 2019, Kathy, nagsimula akong magnegosyo. Unang beses kong sinubukan ang pagiging supplier ng itlog. Ipinost ko lang ito sa social media, Kathy, at walang kasiguraduhan. Puro lakas ng loob. Hindi ko inaasahan na dadami agad ang magiging customer ko. 1 taon ang lumipas, tuloy-tuloy ang benta at unti-unting lumago ang negosyo ko. May patutunguhan pala ang pagsisimula ko. Dahil maganda ang takbo, naglakas loob akong magpundar ng isa pang negosyo. Hindi nagtagal, Kathy, naging supplier din ako ng mantika. Mula sa simpleng post, naging seryosong pagkakakitaan. At gaya ng una, naging successful rin ito, Kathy. Doon ko napatunayan na kapag sinamahan ng tiyaga at tamang diskarte, may bunga talaga ang lahat. Ilang buwan lang ang lumipas, naglakas loob naman akong magtayo ng panibagong negosyo. Isang grocery store. Sa umpisa, maayos ang takbo. Habang mas nagiging in demand, mas dumarami rin ang taong kailangan ko. Unang-una kong tinulungan ang mga kamag-anak kong naghahanap ng trabaho, Kathy. Si Marie, ang pinsan ko, ang pinagkakatiwalaan kong mag-manage ng grocery store. Masaya akong nakakatulong sa ibang tao. Bunga ng pagsisikap, nakapundar ako ng sarili kong bahay at kotse. Pagdating sa mga tao ko, maayos at patas naman ang pakikitungo ko, Kathy. Pero hindi rin ako perpekto. May mga araw na tinotopak ako at kahit wala silang kasalanan, minsan nasusungitan ko sila. Na-realize ko na hindi lang pala negosyo ang pinapalakas, pati sarili mo bilang leader. 5 taon din akong naging successful bilang isang businesswoman, Kathy. Pero sa likod ng tagumpay, may kapalit. Hindi ko gaanong natutukan ang mga anak ko dahil sa dami ng inaasikaso kong negosyo. May guilt sa puso ko bilang isang ina. Maliit pa ang mga anak ko noon at gusto ko sanang ako mismo ang gumagabay sa kanila habang lumalaki. Kaya nag-hire ako ng katulong para kahit papaano, may taong nakatutok at nag-aalaga sa mga anak ko kapag wala ako. Si Ate Gab, ang panganay na kapatid ni Marie. Magpinsan kaming buo sa side ng nanay ko, Kathy. Hindi ko kailanman inasahan darating ang araw na sarili kong kamag-anak ang tatraydor sa akin. Si Ate Gab, ang babysitter ng buong tiwala kong pinaalagaan ng mga anak ko. At si Marie ang supervisor na ako mismo ang humugot mula sa hirap at binigyan ng posisyon. Kathy, masakit mang isipin, sabay nilang itinaka sa mga perang ipinagkatiwala ko na umabot ng milyon. Hindi lang pera ang kinuha nila, Kathy. Si Gab, lahat ng alahas at ari-arian ko sa bahay ay tinangay niya. Limas lahat at walang natira. Si Marie naman, lahat ng pondo at kita ng grocery store, sa isang iglap, naglaho ang pinaghirapan ko, Kathy, na parang bula. Simula noon hindi na sila muling nagpakita pa at never ko na rin silang na-contact. Sinubukan ko silang ipagtanong sa mga kamag-anak namin pero nabigo ako. Maaring pinagtatakpan ng pamilya nila pero ginagawan pa rin namin ng paraan para mahanap sila, Kathy. Minsan naiisip ko na hayaan na lang dahil mas nangingibabaw pa rin sa akin ang pagiging magkadugo namin. Kaso nandito pa rin yung pakiramdam na niloko ka ng sarili mong pamilya. Masakit, Kathy. Sobrang sakit. Kinuha nila ang lahat sa akin. Hindi ko na alam ngayon kung paano ako babangon sa kabila ng lahat ng nangyari. Kathy, paano ko imamanage ang mga natira kong negosyo? Kung tutuusin, wala eh.
Unti-unti silang bumagsak dahil ako mismo ay wasak na rin. Hindi na maayos ang pagdedesisyon ko. Hindi na malinaw ang isip ko, Kathy. Ngayong Pasko, back to zero. Ang tanging kinakapitan ko na lang ay ang mga anak ko at ang asawa ko. Hindi ko alam kung magiging masaya ba kami ngayong Pasko. Hindi ko alam kung maghahanda pa ba kami, kung magse-celebrate pa ba kami dahil down na down ako, Kathy. Paano nga ba ako magsisimula muli? Kung pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, paano kami mabubuhay bukas? Ngayong ubus na ang pera ko. Ngayon ubus na ang negosyo namin ng asawa ko kung saan kami kumukuha ng pangkabuhayan. Imbis na ipanghanda na lang sa darating ng Pasko at bagong taon, isasantabi ko na lang, Kathy, dahil mas kailangan ng mga anak ko ang suporta. Kung sakaling dumating ang araw na magkita pa kami ni Gab at Marie at kung humingi man sila ng tawad at maibalik kahit kaunti sa mga kinuha nila, patatawarin ko ba sila? Siguro oo. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi umaasa pa rin akong maitayo ko ulit ang negosyong nawala sa akin. Ang buhay na dating meron ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na mga pinsan ko mismo ang gumawa nito sa akin, Kathy. Ang lakas ng loob nilang magkapatid na pagkaisahan ako. Ganun na lang ba kadaling lokohin ng tao? Maliban na nagtiwala ako ng todo-todo, Kathy. Hindi pa ba dapat magtiwala kahit ka mag-anak kapag pera na ang usapan? Kathy, basta usapang pera, kahit kadugo, kaya kang lokohin. Sana po ay matulungan niyo ako para maliwanagan ang isip ko. Gusto ko lang po maglabas ng hinanakit sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Sana po ay mapayuhan niyo ako. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na gumagalang, Priscilla. Love Me, Kathy G.